Nasa ating linya si paunahin natin dito, Kises, ha? Romel, si Boy o si attorney, ha? Ayan, nasa linya natin si Attorney Tanya Lat, ang professor ng Legal Ethics, Ateneo Law School, UP College of Law, Master of Law sa programa. Attorney Lat, magandang umaga po sa inyo, attorney. Magandang umaga, Deo, at magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng DCRH. Naku, ma'am, Attorney Tanya, ayan, parang nagkakasurpo po ng issue ngayon ng coercion sa mga unvaccinated, pagbabawal na lumabas ng mga bahay, at pwedeng mahulihin, pwedeng ikulong. Wala po bang labag ito sa ating human rights, Attorney Tanya Lat? Ang sagot dyan, Deo, ay oo. Labag po yan sa human rights. At sisigundahan ko lang po yung sinabi ni Dr. Castillo earlier, no? Yes, ma'am. Na mukhang misguided po ang MMDA at ang ating gobyerno sa ginagawa nilang pagtugon sa pandemya. Walang basehan sa siyensya na sabihin na ang mga unvaccinated katulad ko ang nagkakalat ng sakit na ito, at lalong walang basehan sa saligang batas ang ginagawa ng gobyerno. In other words, wala pong legal basis, unconstitutional po, at labag sa human rights ang sinasabi nila na ang mga unvaccinated ang kumakalat ng COVID-19 at sila dapat ang nasa bahay. If I can say this, no, hindi ang pagsagot ko dito ay hindi lamang bilang abogado at teacher, law teacher. Ako po ay COVID survivor. Nag-COVID po kaming mag-asawa noong September, October. Ito po yung Delta surge, very deadly Delta surge. May mga taong malapit sa akin na namatay nung panahon na ito. So, very close to my heart ang issue na ito. Dumaan kami sa COVID, unvaccinated kaming mag-asawa. At we have the test results to show that we have natural immunity because of going through COVID. Kami po ay nagpagamot lamang sa bahay, hindi po kami na ospital sa awan ng Diyos. And I know for a fact, and I can say with certainty, na hindi bakuna ang solusyon sa pandemyang ito. Ang solusyon dito ay public health interventions by teaching people how to take care of themselves. Natatakot ang mga tao, hindi ako bakunado, baka magkasakit ako. Deo, sa totoo lang, ang daming lumapit sa akin this past week, mga kaibigan ko na positive o nag-i-exhibit ng flu-like symptoms, na bakunado, at ang iba pa ay na booster. Wow. At sila ay napapraning kasi ang paniniwala nila ang bakuna ang solusyon. Bakit kami nagkakasakit? Bakunado kami. Yan lahat ang sinasabi sa akin. At sinasabi ko sa kanila, huwag kayong magpanik. Ang COVID, kapag ito ay tinreat early, ang tawag dito ay early treatment, hindi nakamamatay. At kaming mag-asawa ay proof of that. So, yung parang ang sinasabi ko sa lahat ng mga tao, huwag kayong magpanik. Marami kayong pwedeng gawin sa bahay ninyo na simple. Huwag kayong mabahala na walang paracetamol, walang biogesic sa botika. Walang Cortal Medical. Walang Cortal Medical, hindi po. Marami pong gamit na nandyan na sa inyong kusina na kaya nyong gawin. Hindi nyo kailangan bumili ng napakamahal na gamot para masugpuan ang COVID. At sasabihin ko lang, no, I lost very close friends to COVID, sa totoo lang. I know how painful this is. I know how people are so afraid na nakakamatay ang COVID. Pero dahil sa nangyari sa akin, napilitan ako mag-aral tungkol dito, no? Ang COVID ay nakamamatay lamang kapag pinabayaan. Ang mga taong kakilala ko na namatay dahil sa COVID, pinabayaan nila ang COVID. So, kumbaga, inuubos sila, kumbaga, nagsusore throat, nilalagnat. Sinabi lamang trangkaso lang ito, wala ito. At dahil doon, ang COVID kasi, siguro si Dr. Castillo can attest to this, no? Nagsisimula siya sa upper respiratory tract. So, nagsisimula sa ilong, sa bibig, sa lalamunan. Habang nandun pa lang yung simptomas mo, kaya mo nang agapan yan. Ang problema, kapag hinayaan mo yung simptomas mo at bababa na iyan sa baga, dyan na nagiging delikado ang COVID. Ang mga kakilala kong namatay dahil sa COVID, nung dinala na sa ospital, malala na ang simptomas. So yan ay pagkakataon na kailangan ng ma-intubate, kailangan ng purukan ng kung ano-anong mga gamot. At
may mga doktor na magsasabi na ang mga gamot na ibinibigay sa ospital ay hindi epektibo. Ayan. So yung Okay. so may mga mga issue, pero mga doktor ang magsasabi niyan. But the point I want to make, Deo, as a lawyer, Yes, ma'am. is that ang bakuna, sinasabi nila bakuna ang tanging solusyon. Okay? Sasabihin ko, hindi yan totoo. Okay? Yung tinatawag na police power, di ba yung MMDA resolution, di ba? Yes. Sinasabi nila, pwedeng mag-exercise ng police power ang Estado para protektahan ang publiko. A majority. Laban sa... Oo, di ba? Okay, so lahat naman tayo yan. Di ba? Yung sinasabi nila yung mga unvaccinated, hindi yan responsable. Hindi totoo yan. Kami din, ayaw din namin mamatayan ng mahal sa buhay. Kami din, ayaw din namin makahawa sa iba. Okay, pero iba yung paniniwala natin kung paano susupuin ang COVID. So, ang sinasabi namin, mali ang inyong suspect. Ang sinasabi ninyong gumawa ng krimen, ng pagkalat ng Omicron, hindi ang unvaccinated. Tulad ng nasabi ni Dr. Castillo, ang tunay na salarin dyan, ang mga vaccinated. Sabihin ko lang, Deo, maraming mga tao ayaw makipagkita sa aming mga unvaccinated. Ang sarili kong mga kapatid, galit na galit sa akin, nasa abroad sila. Hindi daw sila uuwi kasi unvaccinated kaming pamilya. Galit na unvaccinated yung mga magulang ko. Okay. So, ang mga tao nagsasama-sama, nagkukumpul-kumpul. Lahat vaccinated. Bakit nagkakahawahan? Diba? Wala na kayong kasamang unvaccinated dyan. Paano kayo nagka-COVID? Okay. Diba? Mag-isip-isip na tayo. Okay, Attorney Lata, sa legal issue, ayan, bilang professor ng legal ethics, law professor, ayan, so ano ang gagawin yung action ngayon dito sa tipong parang subtle coercion na ito sa mga unvaccinated na para mapilit magpabakuna? Kasi kung lalabas ka doon ng bahay, aarestuin ka, huhuliin ka. So ano ang legal issue rito ngayon? Ano po ang legal action nyo pala? Kayo ba magpa-file ng kaso sa korte para questionin itong resolution, policy ng MMDA? Oo, Deo, gusto kong i-address ito hindi lamang sa iyo kundi sa lahat ng mga tagapakinig. Okay, ang ginagawa po ng MMDA at ng mga local government units ay misguided at labag sa batas. Okay? May tinatawag na krimen na arbitrary detention. Okay, Article 124 of the Revised Penal Code says na ang sino mang public officer or employee, so mga barangay captains, barangay kagawads, kung gusto kayong i-detain sa inyong bahay, illegal po yan. Yan po ay labag sa batas. Kasi wala namang basis na sabihin na kayo ang nakakahawa. At sabi nga po ni Dr. Castillo, at maraming mga studies ang magsasabi nito, ang mga vaccinated na ang nagkakalat ng COVID. Okay? So, let's face it, pwedeng magkalat ng COVID ang unvaccinated at ang vaccinated. Okay? Pagdating sa may distinction ba sa dalawa, wala. Parehong pwedeng magkalat. So sino dapat ang hindi lumabas ng bahay? Ang safe ditong sabihin, yung mga may simptomas, yung mga may sakit. So if you are vaccinated at ikaw ay may flu-like symptoms, huwag kang umalis ng bahay kasi nakakahawa ka. And that is borne out by the science. Okay? So unreasonable exercise of police power ang ginagawa po ng MMDA. Wala pong ordinance-making power ang MMDA. Korte Suprema tungkol dyan. Wow. Wala pong legal basis. So may kaso na pong sinabi na po dati in the case of MMDA versus Bel Air Village Association na wala pong authority mag-issue ng resolution ng ordinances ang MMDA. Wala pong visa ang resolution na yan. Wala pong visa. At ito po ay labag sa human rights. Hindi ba pwedeng gamitin ng MMDA yung police powers ng gobyerno? Hindi po. Hindi po. Ang police power is exercised primarily by Congress. Pwede pong i-delegate ang police power by law. Wala pong i-delegate na police power ang any law to the MMDA or the IATF with regard to itong mga kailangan nasa bahay lang ang mga unvaccinated. Section 12 of Republic Act 11525 expressly says na hindi requirement ang vaccination card para makapasok sa mall, para mag-transact sa BIR. Wala pong basihan sa batas ang ginagawa nila. Pananakot lang lahat ito. Sindakan kumbaga. Okay. Attorney Tanya Latma, maraming salamat po sa mga paliwanag tungkol sa mga legal issues nitong tipong coercion sa mga unvaccinated ngayon.
Attorney, thank you. Good morning. Ingat po kayo. Stay safe. Thank you, Deo. Mga kaibigan, Attorney Tanya Lata, Professor of Legal Ethics ng Ateneo Law School at UP College of Law, Master of Laws Program. Damdamin Bayan. So paano yan, Chairman Benhur Abalos? Wala daw pong police power ang MMDA, wala daw pong rights, walang sinasabi sa batas na kayo po ay magpalabas ng ganitong tipong parang ordinance na ipinapalabas po ng mga